Magandang gabi po sa inyong lahat mga kapatid. Happy midweek sa atin pong lahat. Ang atin pong pag-aaralan ngayon ay may kinalaman po sa ang solusyon. Napuno ng kalungkutan ng langit nang makita ng lahat na napahamak ang sangkatauhan at mapupuno ang nilikhang daigdig ng Diyos ng mga taong nakatadhana sa kasawian, sakit at kamatayan, at walang daang matatakasan para sa mga lumabag. Kailangang mamatay ang buong sambahayan ni Adan. Ito po noong sila ay nahulog na sa pagkakasala. Ipinaalam ni Jesus sa hukbo ng mga anghel na isang daang matatakasan ang ginawa para sa napahamak na sangkatauhan. Sinabi niya na nakikiusap siya sa kanyang ama at nag-alok na ibibigay ang kanyang buhay bilang pantubos. Aakuin niya ang sentensyang kamatayan upang makasumpong ang mga tao ng kapatawaran sa pamamagitan niya sa pamamagitan ng bisa ng kanyang dugo at pagsunod sa kautusan ng Diyos, pwede nilang matamo ang pabor ng Diyos at sila'y maibabalik sa magandang halamanan at makakakain ng bunga ng puno ng buhay. Napakasarap pong pakinggan ang pangako ng Diyos na nais niyang akuin ang sentensya para sa mga taong nagkasala. Ibinunyag ni Jesus sa kanila ang panukala ng kaligtasan. Sinabi niya na tatayo siya sa pagitan ng galit ng kanyang ama at ng nagkasalang sangkatauhan. Maliwanag po na ang Diyos ang atin pong tagapamagitan sa pagitan ng ama at ng mga taong nagkasala at siya na magpapasan ng kasalanan at panghahamak at iilan lang ang tatanggap sa kanya bilang anak ng Diyos. Kamumuhi at itatakwil siya. Iiwanan niya ang buo niyang kalwalhatian sa langit, lilitaw sa lupa bilang tao, magpapakababa bilang tao. Malalaman niya sa sariling karanasan ang sari-saring tuksong pumipinsala sa sangkatauhan upang malaman niya kung paano tutulungan ang mga tinutukso. Panghuli, kapag natapos ang kanyang misyon bilang tagapagturo, ibibigay siya sa mga masasamang kamay at magbabata ng halos lahat ng kalupitan at pagdurusang maiuudyok ni Satanas at kanyang mga anghel na igawad ng masasamang tao. Mamamatay siya sa pinakamalupit na paraan ng kamatayan, nakabitin sa pagitan ng langit at lupa bilang salaring makasalanan at nagdurusa ng kalagim-lagim na mga oras ng paghihirap na hindi kayang tingnan pati ng mga anghel kundi batay sa Genesis 3 verses 15, 21, 24, and 23. Ikukubli ang kanilang mga mukha sa tanawing iyon. Hindi lamang hirap ng katawan ang pagtitiisan niya, kundi hirap ng kaisipan na hindi maikukumpara ang pagdurusa ng katawan. Ipapatong sa kanya ang bigat ng mga kasalanan ng buong sanlibutan. Mamamatay at mabubuhay siyang muli sa ikatlong araw at aakyat sa Ama upang mamagitan para sa mga taong nagkasalat na lilihis ng landas. Imagine po mga kapatid, ang pagdadaanan ng Panginoon noon nagkasala sina Adan at si Eva. Hindi po lingid yan sa mga nagkasala na meron pong pangako ang Diyos na kaligtasan at siya mismo ang mamamagitan para sa atin patungo sa Ama. Iisang posibleng paraan ng kaligtasan. Yumukod ang mga anghel sa harap niya. Inialok nila ang kanilang buhay. Sinabi ni Jesus sa kanila na ililigtas niya ang marami sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, na hindi kayang makabayad sa pagkakautang ang buhay ng isang anghel. So kahit po inoffer ng anghel ang kanyang buhay, kasi ayaw po nilang maranasan yun ng Diyos sapagkat mahal nila si Jesus. Pero ang sabi po ni Jesus, hindi kayang bayaran ng buhay ng isang anghel ang mga pagkakasala ng tao.
Ang buhay lamang niya ang pwedeng tanggapin ng kanyang ama bilang katubusan sa sangkatauhan. Sa dakong huli, magiging kanya ang mga tinubos at tutubusin niya ang marami sa kanyang kamatayan at pupuksain si Satanas na siyang may kapangyarihan sa kamatayan at ibibigay sa kanya ng Ama ang kaharian at ang kadakilaan ng kaharian sa silong ng buong langit at aariin niya ito magpakailan-kailanman. Lilipulin si Satanas at mga makasalanan. Hindi na nila kailanman gagambalain ang langit o nilinis na bagong lupa. Pero itinakda niya sa mga anghel ang kanilang mga magiging gawain. Ang magpanhik, manaog, taglay ang nagpapalakas na tulong mula sa kalwalhatian upang paglingkuran at paginhawain siya sa kanyang mga pagdurusa at saka babantayan nila't iingatan ang mga sakop ng biyaya mula sa mga masasamang anghel at kadilimang parati ng ihahagis ni Satanas sa palibot nila. Imposible para sa Diyos na palitan o baguhin ang kanyang kautusan para lamang iligtas ang mga nawaglit at napahamak na makasalanan. Kaya't kung pinayagan niya ang minahal niyang anak na mamatay para sa kanilang pagsalangsan, nagalak ulit si Satanas kasama ng kanyang mga anghel na sa pagpapabagsak sa sangkatauhan ay mapapababa nila ang anak sa napakataas niyang katayuan. Sinabi niya sa kanyang mga anghel na kapag kinuha na ni Jesus ang likas ng nagkasalang sangkatauhan, magagapi na siya at mahahadlangan ang tagumpay ng panukala ng kaligtasan. Akala po ni Satanas ay magagapi nila si Jesus kapag siya po ay nasa katawang tao na. Subalit nagkamali sila. Nilisan ni na Eva at Adan sa kapakumbaba at di maipahayag na kalungkutan ang magandang halamanan kung saan napakasaya nila hanggang sa labigin nila ang utos ng Diyos. Nagbago ang kapaligiran. Hindi na ito pirmihan kagaya ng dati bago sila magkasala. Dinamitan sila ng Diyos ng mga balat ng hayop upang protektahan sila sa lamig at init kung saan sila lantad. Nagluksa ang buong langit dahil sa pagsuway at pagkakasala nilang naghatid sa galit ng Diyos sa buong lahi ng tao. Nahiwalay sila sa pakikisama ng Diyos at nasadlak sa walang pag-asang kasawian. Kapag po pala tayo ay nagkakasala mga kapatid, nalulungkot, nagluluksa ang langit. Kaya magiging masaya lang ang langit kapag ang isang taong nagkasala ay muling bumabalik sa Panginoon. Kasing sagrado ng Diyos ang kanyang kautusan, ang pundasyon ng kanyang pamahalaan sa langit at lupa, at hindi matatanggap ng Diyos ang buhay ng isang anghel bilang sakripisyo sa pagsalangsang. Mas mahalaga pa sa kanyang paningin ang kanyang kautusan kaysa mga banal na anghel sa palibot ng kanyang trono. Hindi pwedeng ipawalang bisa o baguhin ng Ama ang isamang alituntunin ng kanyang kautusan para lamang abutin ang mga tao sa nagkasalan nilang kalagayan. Subalit ang anak na lumikha sa kanila kasama ng ama ay pwedeng gumawa para sa kanila ng katubusang katanggap-tanggap sa Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng kanyang buhay bilang sakripisyo pagpasan sa galit ng kanyang ama. Ipinaalam ng mga anghel kay Adan na kung paanong nagdala ng kamatay at kaabaan ang kanyang kasalanan, magdadala ng buhay at kawalang kamatayan tungo sa liwanag ang sakripisyo ni Heso Kristo. Inihayag ng Diyos kay Adan ang mahahalagang pangyayari sa hinaharap mula sa pagpapaalis sa kanya sa Eden hanggang sa baha at pagdiretso sa unang pagdating ni Kristo sa lupa. Ang kanyang pagmamahal kay Adan at sa lahi nito ang magbibigay daan sa anak na bumaba upang kunin ang likas ng tao at itaas ang lahat ng sasampalataya sa kanya sa pamamagitan ng sarili niyang pagpapakababa.
sapagkat sapat na ang ganoong sakripisyo para iligtas ang buong sanlibutan. Subalit iilan lang ang tatanggap sa kaligtasan na inihatid sa kanila ng ganoong kamanghamanghang sakripisyo. Hindi susunod ang nakararami sa mga kondisyong hinihingi sa kanila para matanggap ang dakila niyang pagliligtas. Mas gugustuhin pa nila ang kasalanan at pagsalansang sa kautusan ng Diyos sa halip na pagsisisit pagsunod na umaasa sa pananampalataya sa mga nagawang pagsakripisyong inihandog. Lubhang walang hangganan ang kahalagahan ng sakripisyo na ito, ano pat ginagawang mas mahalaga pa sa purong ginto ang sinumang tatanggap dito. Sakripisyong handog. Nang maghandog ng hayop si Adan para sa kasalanan ayon sa natatanging tagubilin ng Diyos. Naging pinakamasaklap na seremonya ito para sa kanya. Kailangang kumitil ng buhay ang kanyang kamay, na Diyos lamang ang makapagbibigay at gumawa ng paghahandog para sa kasalanan. Unang beses iyon na nakakita siya ng namamatay habang tinitingnan niya ang duguang biktima na namimilipit sa hirap ng kamatayan. Kailangan niyang tuminging may pananampalataya sa anak na siyang sinisimbolo ng biktima na namamatay bilang sakripisyo para sa sangkatauhan. Magiging palagi ang paalala kay Adan sa kanyang paglabag ang seremonyang paghahandog na itinatag ng Diyos at nagsisising pagkilala na rin sa kanyang kasalanan. Ang pagkitil ng buhay ay nagbigay kay Adan ng buhay ng mas malalim at mas ganap na pagkadama ng kanyang pagsalansang, na tanging kamatayan lang ng anak ang makakapaglinis. Namangha siya sa walang katapusang kabutihat, walang kapantay na pag-ibig na magbibigay ng ganoong panlubos para maligtas ang nagkasala. Habang pinapatay ni Adan ang inosenteng hayop, parang dugo ng anak ang pinadadanak niya gamit ang kanyang kamay. Kung nananatiling totoo lamang sana siya sa Diyos at sa kanyang banal na kautusan, wala sanang kamatayan ng hayop o tao man sa sakripisyong mga handog na nakaturo sa dakilat sakdal na handog ng sariling anak ay may lumitaw na bituin ng pag-asang liliwanag sa madilim at kakilakilabot na hinaharap. Inaalisan ito ng lubos na kawalang pag-asa at pagkawasak. Nakakalungkot po mga kapatid, no? Habang inihahandog ang isang inosenteng hayop, palaging maaalala ni Adan at ng kanyang lahi na ang kanilang pagkakasala at kinakailangang merong inosenteng mamamatay bilang kabayaran sa kanilang kasalanan. At yun ay ang buhay ng ating pong Panginoon. Nang pasimula itinuturing na pinunot pari ng sarili niyang sambahayan ang ulo ng bawat pamilya. Bandang huli, habang dumarami ang lahi ng tao sa lupa, ang mga taong itinalaga ng Diyos ang siya ng nagsagawa ng taimtim na pagsambang ito ng paghahandog para sa mga tao. Dapat iugnay ng isipan ng mga makasalanan ang dugo ng mga hayop sa dugo ng anak. So kapag po tayo ay nagkakasala, isipin natin, mag-meditate po tayo mga kapatid, na ang Diyos ay namatay para sa ating pong mga makasalanan, sa ating pong kasalanan. Kaya habang ginagawa po natin ang ating mga pagsalangsang sa kautusan ng Diyos, alalahanin natin ang dugo ng Panginoon na nabuhos doon po sa krus upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan at katubusan. Ang kamatayan ng biktimang hayop ay dapat magpatotoo sa lahat na ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Sa pag-aalay ng sakripisyo, kinikilala ng mga makasalanan ang kanilang pagkakasala at ipinakita ang kanilang pananampalataya sa nakatanaw
sa dakila at sakdal na sakripisyo ng anak na siyang paunang inilarawan ng paghahandog ng mga hayop. Kung wala ang pagtubos ng anak, wala ring pagkakaloob mula sa Diyos ng pagpapala o kaligtasan sa mga makasalanan. Seryoso ang Diyos sa pagtataguyod sa karangalan ng kanyang kautusan. Nagdulot ng kalagim-lagim na paghihiwalay ng Diyos at mga makasalanan ang pagsalangsang sa kautusan. Pinayagan ng Diyos si Adan noon, wala pa siyang kasalanan na magkaroon ng direkta, malaya, at masayang pakikipag-usap sa Kanya. Pagkatapos ng pagsalangsang ng si Adan ay magkasala at si Eva, nakikipag-usap na lang ang Diyos sa sangkatauhan sa pamamagitan ni Kristo at ng mga anghel. Mga kapatid, purihin pa rin po ang Panginoon bagamat tayo ay nagkasala, bagamat ang una nating mga magulang ay nagkasala, bagamat tayo hanggang ngayon ay nagkakasala sa ating Panginoon. Nananatili ang pag-ibig ng Diyos, nananatili ang katapatan ng Diyos sa atin sapagkat tinubos na tayo ng ating Panginoong Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Ibinigay na niya ang kanyang buhay upang tayo po ay magkaroon ng buhay na walang hanggan ng kaligtasan. Ang Diyos sa pamamagitan ni Hesu Kristo at ng mga anghel ay nakikipag-usap sa atin. Siya na ang ating pong tagapamagitan sa pamamagitan ng ating pong pananalangin, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, sa pamamagitan ni Jesus. Ang Diyos Ama ay nagsasalita sa atin. At nawa po mga kapatid, tayo din naman ay maglaan ng oras upang pakinggan ang mensahe ng Diyos Ama sa atin. Ang mensahe ng Panginoon. Basahin po natin ang Biblia. Magkaroon po tayo ng oras para sa Kanya. Magkaroon tayo ng personal devotion at reflection na kasama ang Panginoon. Pagpalain po nawa tayo ng Diyos sa atin pong mga pinag-aralan ngayong gabi.